Magandang umaga po, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Lalo na po, binabati ko mga kapatid natin sa ibang bansa at sa inyong kalalagayan dyan. And we pray that the Lord will bless you and keep you, makes His face to shine upon you, and give you peace. The Lord is good to us all. Praise God ho, at nawa kayo po ay pagpalain ng Diyos, kalakip ang inyong mga pamilya. At isa pong kagalakan para sa amin dito sa bansang Pilipinas, ang bumati po sa inyong lahat dyan. At ganun din, binabati ko rin po ang ating mga kababayan na sumusubaybay po sa ating discipleship training na ito. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. At bago tayo magpatuloy, hinihiling ko po na tayong lahat muna ay dumulog sa panalangin upang tayo po ay samahan at gabayan ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Let us pray. Father, we thank you and we bless you for this powerful time na yung pinagkaloob sa amin na muli makapakinig ng iyong mga salita. And Lord, I pray that tonight you will enlarge the capacity of our spirit in order for us, Father God, to continue, Lord God, to bless your name, to exalt your name. And I pray, God, Holy Spirit, that you will enlarge the capacity of our spirit in order for us, Lord God, to understand your revelations so that wisdom, knowledge, and understanding will continue to grow as we continue to grow in wisdom and stature in our relationship with the Lord Jesus Christ. I pray na ang bawat isa po na nakikinig ngayong mga sandaling ito, ihanda niyo rin po aming mga puso, bigyan niyo po kami ng humble, teachable, and tender heart so that the moment we receive your word, we will be the right people who will take action, immediate, explicit, and accurate obedience ang aming i-response, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa lahat po na mayroong mga karamdaman sa mga sandaling ito, I rebuke all sickness in the name of the Lord Jesus Christ. I decree all sickness in your body to disappear in the name of Jesus. Also, I pray those who are in need of provision, I pray that God's provision will be upon us all because the earth is the Lord's and the fullness thereof. God is a generous God, is a faithful God, and those who put their trust in Him will never be put to shame. Praise the name of the Lord. The peace of God, the joy of God, the strength from God, the favor of God will be upon you all and your family. God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study, be our teacher and prepare our lives so that we will be empowered and established by the biblical principles that we're about to partake this very moment. I pray, Lord God, that you will continue to empower your people and let your word, Father God, be a powerful tool that will not just bless us or build us, but leads us to be transformed. Salamat po. This is our prayer in the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Oh, hallelujah. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. We greet you and we bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Live rin po tayo ngayon sa YouTube, mga kapatid. So you can please take time to share this message to others so that they will also partake and listen to the now word na ibinabahagi sa ating ngayon ng ating Panginoon. So, muli, maraming salamat po at always keep yourself protected and keep safe ho, mga kapatid, na kahit na ho, medyo nagluwag na ho ngayon dahil marami-rami na ho ang nabakunahan ho sa ating bansa, gayunpaman, atin pa rin pong responsibilidad na ingatan ang ating mga sarili, huwag tayong walang bahala, bagkos patuloy pa rin nating i-observe ang social distancing, i-observe natin ang pag-wear ng mask, at I don't know kung yung face shield ba, ano pa rin ba? Ni-require pa rin ba? Okay, so better for us to be protected rather than to be sorry later. Okay, so let us continue our study about the biblical principles that empower and establish our faith to secure our victory. So we are still in the continuation of our subtopic, the causes why lawlessness happened to churches before. So nagtapos po tayo doon sa pangalawang bahagi. So just for a sort of review,
what are the causes why the churches or lawlessness happened in churches before? It's been a question, for a long, long time. Because if the church really empowered by God, if the church is really built by the Lord Jesus Christ, ang sabi niya sa Matthew 16:18, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell will not prevail against it. So one of the characteristics of a church that is built by the Lord Jesus Christ, it is unstoppable, unshakable, immovable. But because, bakit parang hindi ito nakikita, ang mga picture na ito sa bawat iglesia o sa mga karamihan sa iglesia? Alam niyo ho, because the spirit of lawlessness is rampant inside the church. Simple spirit of lawlessness, alam niyo ho, yung mayroon hong oras na tinakda ang pananambahan, tapos dumating po yung mga mananamba ng late, that is a clear manifestation of spirit of lawlessness. Pero dahil nangyayari, nakasanayan na ho ng marami sa iglesia, so nangyayari ho, parang natanggap na rin. Without our knowledge, the spirit of lawlessness is becoming rampant inside. Nagsimula ho yan sa pagiging late. Ang kasunod dyan, hindi ka na rin nagiging accurate sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, maging sa pananalangin. Dito ho, pumapasok yung bitag ni Satanas sa mga mananampalataya na kung saan dinadaan muna sa paunti-unting maliit na kasalanan hanggang isang araw magulat ka na lang. Nag-accumulate yung maliliit, naging malaking kasalanan. Na siya naging epekto. Nagkaroon ng epekto at nagpapahina sa pananampalataya ng isang mananampalataya ni Kristo. Kaya mahalaga ho, ang gagawin natin ngayong gabi, we will arrest the spirit of lawlessness and kick it out of our churches and let the spirit of order, because the Bible says God is a God of order. Isang manifestation ng isang iglesia ay tunay na pinaghaharian ng Diyos when there is order in the house. Pag sinasabi ng pastor itong ating gagawin, everybody follow. Pag sinasabing, let us read the Bible, ganito, everybody's reading the Bible. Pag sinasabing 8:30 ang ating worship service or worship celebration, before 8:30, people are there already. That is a manifestation also of order. But when people are coming to church late and then ang daming alibi, lawlessness is happening inside. At lagi niyong tandaan, ang isa pong lawlessness, pag hindi ma-arresto kaagad, manganganak ito. Magiging inaccurate na rin sa pag-aaral, sa pananalangin, maging sa kanyang karakter, naging inaccurate. Why? Because, pag mayroong isang kasalanan na nakapasok, domino effect ho yan, sunod-sunod. Kaya nga, importante maintindihan natin. Causes why lawlessness happened in churches before. Number one, because the people in the church is not living for a common cause. Ano yung common cause? Fulfilling the destiny or mandate that God had given to the church. Kanya-kanyang interest. So pag ganun ho ang kaisipan ng bawat mananampalataya sa loob ng iglesia, ang pag-achieve at pag-fulfill ng mandate o ng destiny na binigay ng Diyos sa church ay magiging mahirap. People who had personal interest, ito ho yung nagpapabagal, nagpapaslow down sa pag-reach ng destiny. Instead, most of the time, many believers is more concerned of his or her own self instead of living and working to fulfill God's given mandate, which is the reason of the existence of the church. Ako po'y naniniwala, bawat iglesia ay may kanya-kanyang mandato at destinasyon na gusto ng Diyos ipagawa. So stop comparing your church with other churches. If other churches are big, maybe God had a special mandate for them. If your church is not big or small lang siya, mayroon din pinapagawa ang Diyos. Kaya dapat mahalaga, you live for a common cause. And living for a common cause, dyan ngayon napakahalaga yung pag-recognize ng leadership ng pastor mo. So that kung ano sinasabi ng pastor, doon lahat tayo nakafocus. We will disregard now our personal interest. Many of us, marami ho sa mga nag-church, ang kanilang ibig lang ay makatanggap ng sariwang mensahe, makatanggap ng mensahe na magpapalakas sa kanila. Hindi yung masama. Pero, huwag natin kalimutan na we are, di ba sabi ko na nakaraan, Tuesday, we are not
spectators, but we are contributors. If anybody or everybody in the church, every member, every workers, every leaders, and the pastor will work together as a team, living for a common cause, then it will be easy to achieve and finish the assignment that God had given you to do. Kaya nga ho, linawin natin. Ito ho ang katotohanan because we are being raised from different upbringings. Pinagsama-sama ng Diyos yung mga tao na magkakaiba, pinanggalingan, magkaiba yung paano sila pinalaki sa iba-ibang kultura. Pero pinagsama ng Diyos lahat agad to prove to the world that even we have indifferences, but when God, the Lord Jesus Christ saved us, lahat tayo dapat iisa lang ang goal. We live for a common cause. Hindi lahat kasundo mo sa church. Hindi rin lahat ka-close mo. Pero kaya mong pagtisan, kaya mong unawain. Why? Not because of the person, not because of his weakness or strength. It is because of the mandate that God had given to the church. The church should be a mandate-driven church. Hindi ho dapat tayo personality-based. Dapat mandate-driven. Kasi kung personality-based tayo, tiyak magulo yan. Kasi iba-iba ang personalidad natin. Pero kung sa mandato tayo ng Diyos nakatuon, lahat ng gagawin natin, papunta sa mandato, kung mayroong mga bagay, mga indifferences, offenses, kung ano man yan, na hindi sang-ayon at walang kinalaman sa pag-fulfill ng mandate, napapalagpas natin at naisasantabi natin. Remember, in the church, we are not enemies or enemies against each other. We are one and we work as a team. And a team live for a common cause. Anong common cause ng isang team? To win the championship. Dapat ganun din tayo. Ang pinaka-championship trophy natin ay walang iba kunding mandate at yung destiny na inihanda sa atin ng Diyos. Para pag narating natin yun, lahat tayo makikinabang at ma-access natin yung ating inheritance from God. Nagkaintindihan ho tayo? The Lord Jesus Christ showed us a very concrete example how He showed us the pattern in living for God's cause and for God's sake. My food, see Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. John 4:34. Ano pa? Yung Christ example or imitating Christ humility, paano niya pinakita? Ang sabi sa verse 3, Philippians 2, verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourself. Not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Pinakita ho rito, sa loob ng church, ang dapat nating ginagawa, hindi yung interest natin ang ating hinanap, kundi yung interest at kapakanan ng iba. You can just imagine kung lahat sa church ang kapakanan ng bawat isang kanyang hinahanap at ang kanyang ginagawa. Paglilingkuran ko yung kapwa ko, siya rin palang isip niya, paglilingkuran ako, maglingkuran tayo sa loob ng church. Hallelujah! Living for a common cause. Ano nangyayari? Walang naghihirap. Walang naibababa. Lahat nasa taas. Lahat nagpupurso ng mandato. Lahat ay ginagawa para sa kapurihan ng Diyos at kapakanan ng bawat isa. This is the picture of an ideal church. Biblical church. Sad to say before, ano nangyayari? Kanya-kanya, pasikatan. Huwag niyo hong gawing entablado ang simbahan. Ang simbahan hindi ho entablado. Ito ho ay isang banal na gawain na ang tanging isinusulong ay ang kapakanan, ang interes at ang kapurihan ng Diyos na buhay. Period. Walang sikat sa church, walang magaling, walang mahusay. Ang lahat ng husay at galing pinagsama-sama para marating ang gustong mangyari at maganap ng Diyos sa iglesyang yan at magkaroon ng impact, magkaroon ng dating, magkaroon ng ministeryo sa kanyang komunidad. But sad to say, because of talents, maraming ganyan eh. Yun ang nagiging cause ng lawlessness. The moment, then napapansin nyo, di ba? Karamihan sa mga nagreklamo sa loob ng iglesia, ito yung mga tao na mayroong personal na interest. They want something. Pag hindi nila nakuha, then they begin to murmur. They begin to grumble. Hindi yan ang gusto ng Diyos.
You are a contributor, not a spectator. Huwag mong hanapin yung kulang. Pag may nakita kang kulang sa church, ikaw ang mag-contribute para ano? Para yung kulang matakpan. Because bawat pagkukulang sa iglesia, pag hindi ka ganito natakpan at hindi nagawa ng bawat mananampalataya sa loob ng iglesia, yan ang magiging papasukin ni Satanas para doon siya magsimula na maghasik ng kanyang pandaraya. Pangalawa, because of lack of understanding and knowledge about the accurate function and operation of the church. So maganda po, pinag-usapan natin the two dimension ng churches, ng church. Una, the church is a family of believers. Yan ho ang unang dimension. And then pangalawa, dapat yung church hindi mananatili sa pagiging family of believers. Dapat siya ngayon ay ma-convert into a training camp. So I've shown you na in a family, napansin ho natin, we show and display to bless and to keep people. Pag ang church ho ay palaging nasa family concept or family lang ang kanyang understanding, nagkakaroon ho siya ng pananaw at palagi niya hong pinoprotektahan ang alin? To keep the people, to bless the people. Ganun naman sa pamilya, di ba? Kung mapapansin ho ninyo sa pamilya, pagka mayroong kinukuha ng isang kapatid, yung polo halimbawa ng isang kapatid, magsusumbong yung kapatid ngayon sa nanay at talagang sinasabi niya, galit na ako dyan, palagi na lang ginagawa sa akin. Ano sinasabi ng nanay sa tatay? Pabayaan mo na, kapatid mo rin yan, hayaan mo na, para wala ng gulo. Napasin niyo, if the church will remain in that kind of concept of family of believers, pati yung mga inaccuracies, hindi dinidil. Bagkos, tinotolerate. Pabayaan na lang para walang gulo, para hindi magkahiwa-hiwalay. Ganun ho ang nangyayari. Pastors, let me remind you that the church is not raised up by God to tolerate inaccuracies. Every inaccuracies in the church should be dealt with urgency and high priority. Because God is an accurate God. He never tolerates inaccuracies. Yung templo ng Diyos nang dumating ang Panginoong Jesus, maraming mga nag-money changers, yung mga hayop nandoon na rin kasi yun yung araw na kung saan maghahandog yung mga tao, doon na rin ang bentahan. Hindi yun ang plano ng Diyos at hindi yun ang aprobado ng Diyos. Kumuha ng lubid ang Panginoong pinaghahataw yung mga table, pinagtataob niya, pinakawalan niya yung mga hayop. Anong purpose? To show the people that God will not tolerate any inaccurate behavior in His temple. Mga kapatid, if your church will remain as a family of believers ang kanilang understanding, palaging mayroong abusado dyan. Bakit? Kasi palagi niyang iisipin, uunawain naman ako ni pastor. Mauunawaan ako ng mga kapatid, family kami. Tama ho ang unang simula ng simbahan, family of believers talaga. Para yung relationship ma-tighten up. Pero, always remember that the church is engaged in a spiritual warfare. And in a war, you do not need crying babies. You do not need immature people. What you need is a well-trained warrior. So the church should migrate from being a family of believers into a training camp. At pag ang iyong church ay na-convert mo na sa training camp, expect strong, powerful, sharp, and offending messages. Because in the training camp, we show tough love to build and raise up warriors to rescue the lost and advance the kingdom of God on earth. There is an advancement of God's kingdom na ginagawa ang church. Na only warriors are able to do it. Dapat hindi puro tender loving care, kundi tough love to build the people of God strong in their faith to become warriors of the living God. I've shown you last Tuesday, ang difference ng family concept, tender loving care, will only raise up chocolate soldiers. Napag-usapan natin, mga ampaw, mababaw na mga Kristiyano. Chocolate soldiers melt under the heat of the sun. Pag makaranas na yan na mabigat na pagsubok, magugulat ka lang, biglang nawawala. Hindi magtutuloy. Pag mayroon siyang gawain, mayroon siyang bahagi sa gawain, magpapaalam yan, hindi tutuloy.
Hindi kayang kumilos ng hindi mo gagabayan. Yan naman ho ang konsepto ng pamilya, di ba? Kaya pagka mayroong hindi magandang pakiramdam o kaya nagkakaroon ng problema sa personal, kailangan ng pastor palaging tawagin. They cannot solve their own problems. Why? Because yung raise up nga family, di ba sa pamilya, pag nagka-problema yung mga anak, matik, tawagin mo si mama, tawagin mo si papa, tawagin yung mga magulang. Bakit? Kasi they cannot resolve the problem on their own. But in a training camp, tough love and training, raise up tough, strong, and powerful soldiers. Why? Who will finish the assignment and fulfill the mission God had commanded them. Isa ho sa training ng mga warriors or soldiers, ito yung survival training. Whether in good or bad times, whether in favorable or unfavorable times, whether they have nothing or they have much, soldiers or warriors are able to survive. Kahit hindi mo yan makontak, hindi mo makausap ng matagal na panahon, mayroon kang kapanatagan ng loob, pastor. Dahil na-raise up mo sila sa mga strong, powerful, short messages, makikita mo, kahit hindi mo yan ma-follow up, kahit hindi mo yan nakikita, magugulat ka pag nagkaharap kayo. Kumusta? Praise the Lord, pastor. Tagumpay. Nagkaunawaan tayo? Why we need strong and powerful soldiers? In Ephesians 6:10-12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. There is a devil. At ang demonyo hindi nagbibiro, mga kapatid. Hindi siya nagbibiro. Seryoso siya sa gera na kanyang dinedeclare. You know, the devil is declaring an all-out war against God and the church of God. That is why if the church hindi niya matutunan at hindi niya naintindihan yung tamang function sa operation ng church, mananatili sa family concept. Na kung saan ang daming inaccuracies na naglilid sa spirit, nagbubukas ng pinto sa spirit of lawlessness. Kaya makikita mo yung church punong-puno ng lawlessness. Bakit? Walang mga sundalo sa loob. Postehan mo ng sundalo sa loob ng tahanan na yan. Pag hindi tumino lahat yan. Training camp. Kaya if your pastor is now preaching sharp, strong, and offending messages, pasalamat kayo. Kasi the Lord is now migrating. The Lord is now transforming your church into the highest level. Truth that we should know, in facing the battles, we need tough, strong, and powerful soldiers. Yan ho ang kailangan. Wala hong question dyan. In case some of them gets wounded, we need a loving family of believers to take care of them, to encourage and help them. In doing so, they will recover fast and able to fight again. Of course, sa bawat labanan may nasusugatan. But because dumaan na ho tayo doon sa family concept, sa family understanding, pag may nasusugatan, mabilis na ho nating maalagaan. Kasi dati na tayong dumaan sa first dimension, which is a family of believers. Kaya pag may nasugatan, mabilis tayong mag-encourage, mabilis tayong magbigay ng pag-asa, at mabilis makarecover. Bakit? Yung soldier, bakit? The moment na nasaktan, ang tunay na sundalo, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Ang mga hindi sundalo, kunting sakit lang, kunting sugat lang, nagsisigaw na yan. I hope na naintindihan nyo ho, yung tamang function sa operation ng church. That is why before, lawlessness is so rampant in the church. Why? Because hindi naintindihan ng marami before na kailangan maging training camp siya. I've shown you, di ba, how to raise up tough, strong, obedient, and powerful soldiers, yung 2 Timothy 3, 16-17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ano ibig sabihin? The fourfold ministry of the Bible, dapat maintindihan na madaanan mo to, training to, para ikaw ay magiging tough, strong, and obedient, powerful soldier or warrior. Importante yung teaching. Kung saan ang pastor mo nagtuturo, naroon ka. Make sure, mga kapatid, if you want to become a soldier, if you want to become a warrior, or to be part of God's warrior, kailangan maintindihan mo that wherever your pastor is, whenever na mayroon siyang teaching ministry, you should be present. Do not ever allow yourself to be absent. Because that is part of
raising up your stature from being a part of a family to become a warrior of God. Kasi pagbabad ka sa teaching ng pastor mo, ang kasunod na ministry niya, rebuking. Yung mga naturuan ng pastor, nakikinig palagi at umuupo palagi sa pagtuturo ng pastor, pagdating ng rebuking, gets na gets nila, hindi sila magtatampo, hindi sila magrereklamo. Bakit? Kasama yun sa naturo sa kanila. Because a pastor will not easily rebuke without teaching you first. Nagkakaintindihan tayo? Kaya pag naturo na ng pastor sa iyo, ang kasunod niyang gagawin, rebuking. I-address niya na ngayon yung mga inaccuracies. At the moment ay kayo ma-rebuke, sabihin mo kagad sa sarili mo, ito yung tinuro ni pastor, tama. Tama, pastor. Salamat po sa pag-rebuke. Nakita niyo ho? Rebuke means strong disapproval. Because whether you like it or not, matagal mong pinapangunahan ang sarili mo, and this time you're allowing yourself to be submitted to the authority of someone, hindi madali yun. Kaya kailangan ng pagtuturo, katulad nito, pagtuturo ng pagtuturo. Kaya kung mayroong pagtuturo ang pastor mo, o di kaya nakikinig ang pastor mo sa isang nagtuturo, samahan mo ang pastor mo. Para, kung anong pinapakinggan niya, parehas kayo ng pakinggan. Ang tawag natin yan sa apostolic description or term, yan ho ay fine-tuning ng spirit. Fine-tuning ng inyong frequency in the spirit para parehas kayo parehas kayo ng frequency ng pastor mo, parehas kayo ng pinapakinggan, parehas kayo na nag-aaral. Nakita niyo ho? Maraming mga mananampalataya kaya pumasok yung spirit of lawlessness. Why? Because the pastor is upgrading, the people are not upgrading but downgrading. Para kayo yung istasyon sa radyo, ang pastor nyo FM, kayo AM. Hindi kayo talaga magkasundo. Kaya nagkakaroon ng lawlessness. Bakit? Hindi mo na maabot yung knowledge na, yung revelation knowledge na meron ng pastor mo. Bakit? Hindi ka sumasabay. So the moment you always sit down at the feet of your pastor, listening to the teaching, what comes next? Rebuking. At pag yung rebuking ay ina-apply na, ini-implement na ng pastor mo, mabilis mo maintindihan. Nagpapasalamat ka sa halip kahit na nasaktan ka. Naalala ko si Pastor Wilbert yung kanyang patutuo palagi. Nung maputo lang kanyang kamay, inoperahan siya, nasaktan talaga siya. Pero nung una siyang magising after ng operation, malabo-labo para yung mata niya, mahilo-hilo pa siya eh. Nung makita niya yung mukha ng doktor, ang unang lumabas sa isipan niya, sa kanyang bibig, salamat, Dok. Nakita niyo ho? Sabi niya, naputulan na ako ng kamay, pinutulan na ako ng kamay, nasaktan na ako, ang nasa isipan niya, ang unang lumabas sa bibig niya, salamat, Dok. Bakit? Kasi, ang sabi ng kanyang mga magulang, kung hindi ka pinutulan ng kamay, mamamatay ka kasi kumalat na yung infection. Napansin niyo, because of the teaching, because naintindihan niya bakit kailangan putulin ng kanyang kamay, sa halip na magalit, sa halip na magmaktol, ano sinabi niya? Salamat, Dok. Sana ganun din tayo. That every time na tayo po ay nagtuturo ang pastor natin, nakikinig tayo, at pag tayo nirebuke, ang unang lumalabas sa bibig mo, nagpapasalamat ka. Bakit? Because if your pastor rebuke you, at alam mo mali ang ginagawa mo, isang patunayan na may nagmamahal sa iyo at mahal ka ng pastor mo. Nagkaintindihan tayo? Pero pag nakita ng pastor mo, mali na ang ginagawa mo, hindi kanya nirebuke, isa lang ibig sabihin yan, kapatid. Hindi kanya pinagpapastoran talaga ng maayos. Alam niyo bakit? Kasi ang isang pastor na mula sa Diyos, wala siyang pakialam kung ikaw supporter, wala siyang pakialam kung sino ka, at ano bang kaya mong i-contribute sa church. Sa kanya, ang mahalaga, dapat ang lahat ng tupa lumalakad ayon sa katuwirang kabanalan at ayon sa salita ng Diyos. Kahit gaano ka katindi mag-support, kahit sino ka pat, ano pang posisyon mo sa church, pag mali ka, ang pastor na yan na galing sa Diyos ay hindi mangingimi na ikaw i-rebuke. At pag ni-rebuke ka, huwag kang mag-inarte kasi nakakarinig ka na ng teaching. Na pag ni-rebuke ka, isang ibig sabihin yan, mahal ka. At kung mahal ka, magpasalamat ka, magpa-ice cream ka. Nagkaintindihan tayo. These are the doors of lawlessness before. People doesn't understand. And then after ng rebuking, the strong disapproval, correcting. Iko-correct na ngayon yung mali mong sistema. Wag ito, itong gagawin mo. At after correcting, training. Training for what? Training for you to move yourself away from sin, to move yourself away from inaccurate behavior, at gagawin mo yung accurate way. Yan ho
ang ministry ng pastor using the Word of God so that the servant of God, the man of God, will be thoroughly equipped, not just equipped, but thoroughly equipped for every good work, for the works of God. Nagkaintindihan tayo. Another word, Jeremiah 1:10, see today I appoint you over nations and kingdom to uproot, to tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Before the pastor can build something, before the pastor can form Christ in you, there will be uprooting. Uprooting of wrong behavior, uprooting of wrong character, uprooting of wrong practices. Pag na-uproot na siya, ano gagawin? Tear it down, punitin, wasakin. Ano pa? Destroy, wasakin, and overthrow. Pinakita ko sa inyo bakit overthrow, di na sabing throw, overthrow. Bakit? Parang napakataas na bakod. Na sa oras na yung iyong binunot, sinira, pinunit at winasak, ay iyong itatapon sa kabilang napakataas na bakod na hindi mo na kailanman makuha muli. Tsaka pa lang, makapag-build at tsaka makapag-plant ang pastor sa buhay mo ng mga prinsipyo ng Diyos. Nakita niyo ho yung proseso? So becoming a tough, strong, and obedient soldier or powerful soldier is not easy. You have to go through the process. Meron akong pamangkin, nag-aaral siya ng SAF, Special Action Force. Ready siya sa training. Pumunta siya doon sa Nueva Ecija. Only to find out, nabalitaan ko, pinauwi. Alam niyo bakit? Hindi kinaya ng katawan yung training. At yung iba na pinipilit, yung iba na mamatay sa training pa lang. That is why, maintindihan niyo mga kapatid, Christianity is not a comfort ground. Christianity is not a playground. It is a battleground. That is why, pag kayo ay naging mananampalataya, expect ninyo, hindi mga pangangaral na sugar-coated ang iyong tatanggapin. Kung ang pangangaral puro patawa, kung ang pangangaral puro na lang, parang feeling mo binibola ka na, mag-ano ho kayo? Panahon na mga kapatid ko kay Kristo. Please look at me straight in the eye. Panahon na ho na makinig tayo sa mga pangangaral na punong-puno ng substance or sustansya. Tama na yung mga masayang pangangaral. Okay rin naman yun. Para kasi pang palis na ng antok. Okay lang. Okay naman mayroong patawa ng kaunti. Okay naman yun. Pero kung simula hanggang dulo, puro patawa, hangin lang ang nakuha mo, malaking problema yan. Hindi pang warrior yan. Baka pang circus yan. Napuntahan mo pang circus. Kasi puro patawa eh. Okay lang ho magpatawa, basta wag mawala yung sustansya ng mensahe. And I admire and I admonish you, people of God. Look for those kind of messages. Wag lang puro inspirational. Ini-inspire ka lang palagi. Kasi mahirap yung ini-inspire ka lang. Karamihan sa mga inspirational message, sinasabing you're a champion, you're a winner, you are powerful. Pero hindi naman sinasabi sa iyo yung mga step by step na process sa pagdadaanan mo. That's the difference. But in a training camp, malinaw ho, yung pangangaral, ito yung iyong magiging kahinatnan, magiging warrior ka. But before ka magiging warrior, you have to go through this teaching, rebuking, correcting, training, at para i-implement ang training, paano to implement, there will be uprooting, there will be tearing down, there will be destroying, and there will be overthrowing. Nakita niyo ho? Kompleto ang teaching. Yung sustansya ng turo, nandyan. Na pag nilakaran mo at in-apply mo, mayroon tiyak na mangyayari sa buhay mo. I have also shared with you, para ho sa isang sundalo, importante yung hierarchy of authority at function and operation of the church. Maintindihan niya that God is the commander-in-chief, the pastor serves as the general or the under-shepherd, he is the general who lead and give orders to the soldiers in the battle. At sa battle, i-release na naman ngayon yung revelation knowledge mula sa Diyos papunta sa kanyang mga leaders. The officers in the battle, they are the troop leaders. Sila naman yung magkakandak at mag-execute ng orders from the commander-in-chief and the general to the troops or to the members. Nakakaintindihan niyo yung hierarchy? Hindi yung pwede magbaliktad. Kaya sad to say, if leaders are the one leading and the general is the one obeying, that is violation of the protocol. God, tingnan niyo ang protocol ha, God, commander-in-chief,
Pastor, the general, and then leaders and workers, the troop leaders. Nakakaintindihan tayo. And the troop leaders will share it to the members. So, yung general tsaka troop leaders, they're working as a team. Hindi sila nagkukontrahan. Before, in the 80s and 90s, ang kalaban ng pastor palagi mga leaders. Kasi ang mga leaders, hindi nila alam itong hierarchy of authority. They thought that they are the one leading the church. That is foolishness. Mali. Pakinggan niyo mabuti at tinan niyo yung kamay ko. In Ephesians 4:11 to 13, God only gave fivefold ministry or ministers in the church. At ang tawag sa kanila, God's gift to the church. The apostle, prophet, evangelist, pastors, workers. Aside from them, no more. And what about the deacon? What about the leaders? These are delegated authorities coming from the fivefold minister. Nagkakaunawan tayo? Kung ako ang pastor sa church, lahat ng leaders, delegated authority yan, galing sa akin. Appointed. If I can appoint you, I can disappoint you. Yan ang ibig sabihin yan. Because all the ministries in the church, ang entitled dyan, pastor. But because the pastor has only one body, kaya siya hahanap ng mga leaders at i-appoint niya na mag-lead doon, pero yung authority na dala ng leader na yan, delegated authority from the pastor, kung naintindihan niya ng lahat, wala sanang lawlessness sa loob ng church. Ang problema, ang mga tao ang namimili ng leader sa halip ng pastor. Silang nag-i-elect ng leader, ano nangyayari? Ang pipiliin nilang leader, yung may dating at saka may datong. At anong gagawin ng leader ngayon? Dahil ang ipiplease ng leader na yan, hindi ang Diyos at ang pastor, kundi yung mga taong pumili sa kanya, na kahit na yung mga tao, pag hindi nila gusto ng pastor, yung leader na yun sa halip na kumampi sa pastor o suportahan ng pastor, dahil tao ang pumili sa kanya na naglagay sa kanya sa posisyon, ang kanyang ipiplease tao, kaya kakalabanin niyang pastor. Doon pumapasok ang espiritu ng demonyo na ang tawag ay spirit of lawlessness. Nagkaintindihan na tayo. Pero kung naging biblical, katulad ni Moises, ano sabi ni Lord? Bring me 70 elders who are known to you. And I will let them stand before the tabernacle, and I will take some of your spirit to put it in them so that you will not carry the burden of the people alone. Because ministry is a burden. Kaya kailangan ng pastor ng katuwang na magbuhat, babalikat. At kaya siya pipili ng leader. Ang baliktad ng marami, tao ang pumipili. Tandaan niyo mabuti ito. Mga pastor, pag tao ang pumipili ng mga leaders mo sa pamamagitan ng butuhan, you can never find it in the Bible. Ang biblical pattern, pastor ang pumipili ng mga leaders. Ka-espiritu niya, kilala niya, para maging katuwang niya. At hindi ka pipili ng batong ipukpok mo sa ulo mo. Pipili ka ng isang leader na ka-espiritu mo. Para yan ang magiging kasama mo sa pagsulong at pagganap ng alin? Ng fulfillment ng God-given assignment sa iyo. Kasi pag na-fulfill ang God-given assignment ng church, lahat ng mga member sa church, pagpapalain ng Diyos, sobra-sobra, apaw-apaw pa. Nagtintindihan tayo. But if the leaders are the one running, nakita nyo, you are violating the hierarchy of authority. Kasi kailanman ang commander-in-chief hindi man ang mangungusap sa major. Kasi ang kanyang protocol mula sa commander-in-chief, general ang kakausapin niya. And the general of the church, the under-shepherd, is none other than the pastor. So marami yung mga leaders ang nagkasabi, mayroong revelation sa akin si Lord. Kung anumang kalalim yung revelation mo, ipasasubmit mo yan sa general, isasubmit mo yan sa kanya, sasabihin, ito pong nireveal sa akin ng Diyos, pastor, ano po sa palagay nyo? Hindi yung, ang pastor ang magkasabi, mayroong nireveal sa akin ng Diyos, sasabihin ng isang leader sa board meeting, bakit sa akin di sinabi, pastor? Talagang hindi sabihin sa iyo, hindi naman ikaw ang pastor. Nagkakaintindihan ba tayo? Alam nyo, itong lawlessness na ito, nagkapitalize ang demonyo rito sa matagal na panahon. Kaya papansin nyo, 80s, 90s, puro split ang church. At mayroon pang kamang mga na pumasok sa kaisipan, ang isip nila pag nag-split, at least lumago. Nakita nyo? Nakita nyo gaano ka-ignorante. Lumago daw na mag-split kasi na yung isa naging dalawa. Pero kung titingnan mo yung laman,
mga puro kontrabida. Pareha sila. Yung isa naman na magkakontrahan sa loob ng church, kukunin naman yung isa, nagtayo sila ng pareha sa church, na puro magkakontrahan. At sasabihin nila lumago. This lawlessness that happens in the church hurt the body of Christ badly, to the extent that the church lost his integrity, her integrity. The church lost her testimony because of these lawless elements, or people living inside the church doesn't know the accurate operation and function of the church, doesn't recognize the authority in the church. Okay? Causes of lawlessness, letter C. Okay? Because of the people's lack of understanding about the role and authority of the pastor. Another reason why lawlessness was so rampant before in the church, because of the people's lack of understanding about the role and authority of the pastor. Ang alam lang kasi ng marami, before, ang pastor ay nangangaral lang. Ang alam lang ng marami, ang pastor, pag sila ay mayroong birthday, kailangan pumunta para ipag-pray sila. Ang pastor, pag may sakit sila, pupunta para ipag-pray sila. Pag may problema sila, ang pastor, kailangan tawagin para ipag-pray sila, i-counsel sila. Yan lang ang alam ng marami. But they do not understand the deeper role of a pastor. Kaya pag ang pastor hindi nakapunta sa birthday nila, nagtatampo sila at sasabihin, tapos mayroong ibang napuntahan ng pastor kasi yun ang lumuwag sa schedule niya, anong sasabihin kaagad? May favoritismo. Nakita nyo? Lawless na naman. Lawlessness na naman. Ano pa? Pag may sakit sila, kailangan makapunta kaagad ang pastor kasi pag hindi nakapunta, tatawag ka agad dyan ng mga kapwa niya, lawless, at sasabihin, nakita nyo? Pag may sakit ka, hindi ka pupuntahan, pastor ba yan? O, nakita nyo? Dahil sa ganitong kamangmangan, sa ganitong maling pamamaraan pagkaunawa, nagkaroon ng pagkakataon ang spirit of lawlessness. At yung order sa loob ng church, sa halip na order, naging disorder. Bakit? Because of this foolishness and ignorance sa isip at sa buhay ng bawat mananampalataya. Let us arrest this devil tonight in the name of Jesus. I want you to understand the deeper role of a pastor. And join me as we discover this, so that the spirit of lawlessness, when it comes to the role and authority of the pastor, ay maintindihan natin. Look at your screen. The pastor is the one responsible to receive the orders, the now and fresh word from the chief shepherd, which is God, to deliver it to His people, to equip and build them to fulfill His will. One of the major tasks or function, role and authority of the pastor in the church is to receive the now word, the fresh manna from God, from the chief shepherd, to deliver it to His people, para ipaabot doon sa kanyang kongregasyon, sa mga tao na kanyang nasasakupan, to equip and build them to fulfill His will. Nagkaunawa na tayo. Prayer for the sick is not the main job of the pastor. You can find it in James 5:14, if I'm not mistaken, 5:14 or 17. If anyone of you sick, call the elders. You call the elders to pray and anoint that person with oil, and that person will get well. Ang ministry of prayer for the sick is not the work of the pastor. It is the work of the elders. At ang elders, bago pumunta doon sa may sakit para manalangin, hihingi muna ng prayer sa pastor, so that the pastor will delegate his authority to that elder, and that elder will lay his hand and anoint that sick person with oil, and that person will be healed or got healed. Nagkaintindihan tayo.
Ang pagbisita sa mga miyembro, hindi trabaho ng pastor. Kasi ang main job ng pastor, to give you a biblical background. Nung nagkaroon ng problema sa pagsusupply ng pagkain sa mga byuda, kasi problema noon, mayroong mga nagbibigay ng pagkain, mayroon lang nabigyan ng marami, yung mga iba, hindi nabigyan. Kaya nagreklamo sa apostol. Anong sabi ng mga apostol? Pumili kayo ng 7 tao na puspos ng Espiritu Santo para mamahala sa concern nyo na yan, so that we can focus ourselves in the ministry of the word and the ministry of prayer. Yan ang major function ng pastor mo. Hindi para puntahan ka sa birthday mo, hindi para puntahan ka pag may sakit ka, hindi para puntahan ka pag aaway kayo ng asawa mo. Magfo-focus siya sa word, magfo-focus siya sa prayer, para pag na-deliver niya, nakuha niya mula sa Diyos ang fresh word and now word, i-deliver na sa inyo, tigil ang pag-aaway ng asawa nyo. Pag-aawan nyo mag-asawa. Alam nyo bakit? Kasi pag sariwang mensahe, lagi nyo tanda, pag sinasabing now word, the proceeding word, the fresh word, it is always the word for the season. At pag kayo ay naroon sa inyong hindi pagkakanawa mag-asawa, pag narinig nyo ang fresh word na galing sa Diyos, yan ang mag-a-address sa matagal nyo na pag-aaway, matitigil ang bangayan yung dalawa. Yan ang major na trabaho ng pastor mo. Kaya suportahan mo, wag kang pasaway para mas mabilis niyang makuha ang now word mula sa Diyos. At ito ang malaking problema, nangitlog itong spirit of lawlessness sa churches. Why? Because people doesn't understand the accurate role and authority of the pastor. Ang akala nila ang pastor utusan. At yun ang nangyari before. Kaya pag hindi nakarating sa gusto nilang mangyari, hindi nakarating sa kanilang okasyon, naggagawa na kagad ng kwento itong mga lawless na ito. At sasabihin kagad nila, may favoritismo ito. Hindi man lang pumunta, ni sumilip, hindi. Pero sa mga well-trained, naintindihan ito, yung role, makapunta man si pastor o hindi, doesn't matter sa kanila. Bakit? Alam nila, nag-aaral to ng salita ng Diyos, nananalangin to para sa akin, at yung kanyang word na nakukuha mula sa Diyos, every time na kanyang pinipreach, hallelujah. It builds your spirit to become strong, to become accurate. Yung kanyang pangangaral ay talagang pulido, solido, na magbibigay ng lakas sa espiritu mo. Dahil bawat laban na iyong kakaharapin, palagi kang panalo. Bakit? Ang natatanggap mo sariwa na mga mensahe mula sa Diyos mismo na binigay niya sa pastor mo, at yung pastor na sinusuportahan mo, anong mangyayari? Siya'y patuloy rin nalalago, siya'y patuloy na titibay, tuwing mangangaral siya, buhay na buhay, sariwa na sariwa ang mga salita na iyong natatanggap. At yan ang nagpapalakas sa iyo, at yan ang nagpuputol, nagwawasak ng mga inaccurate ways and behavior na meron ka, na siyang naging daan para makapasok ang lawlessness. At pag ito'y nangyari na sa church, ang God of order, there will be order in the church and lawlessness will be eliminated. This is the church of the living God. Malinaw? What is the truth? God shepherded us through a human shepherd. Maaring gasgas na sa inyo ito, pero kailangan may baon to sa isipan ng bawat isa. Paano ang Diyos nagpapastor sa loob ng church? Psalm 77 verse 20, Living Bible. You lead your people along the road like a flock of sheep, with Moses and Aaron as their shepherd. Sa Tagalog, awit 77 verse 20, ikaw o Diyos ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moses at si Aaron, yaong iyong naging kamay. The main objective or the main job of a pastor in the life of every believer is to form Christ in them. Not to pray for them in their birthdays. Nagkaintindihan tayo? Ulitin ko ha. Ang una, kukunin niya yung fresh word na word mula sa Diyos. At hindi yung basta-basta makukuha kung hindi siya mag-spend ng time and intimacy with God. Kaya pag naintindihan natin ito lahat, hindi magiging lawless yung mga tao sa loob. Bakit? Sariwang minsan yung mga tinatanggap. Hindi pasaway sa pastor, kundi sila ay sumusuporta sa kanilang pastor. Lalo nilang pinagpanalangin ng kanilang pastor. Kung mayroon man kayong gagawin para sa pastor niyo, panalangin na, Lord, lumuhod kayo, lumuhat, umiyak,
at hilingin sa Diyos na ibigay niya ang kanyang sariwang mensahe at pangungusap sa inyo, lalo na sa pandemic na ito, ibigay niya sa inyong pastor, para ang inyong pastor naman ang maghahayag dito sa inyo. At pag natanggap niyo ito, kayo at ako ay maging matagumpay laban sa pandemic na kinakaharap natin ngayon. Because the now word will give you the right guidance, the right counsel kung paano ka dapat mag-react sa iyong kalalagayan ngayon. Nagkakaunawaan tayo, mga kapatid. Kaya mahalaga na alam mo yung accurate role and authority ng pastor mo. You can just imagine, habang kinukuha niya yung mensahe mula sa Diyos, nagkikipagnig siya, at makikita yung mukha mo na pasaway na lumalabas, nadidistract siya. Ngayon, naintindihan niyo palagi sinasabi ni Pastor Gilbert sa Hebrews 13:17. Do it, obey, and put your confidence to your pastor so that he will serve you, he will do his job with joy. Habang siya nakikipagniig sa Diyos, nagagalak siya, masaya. Bakit? Kasi alam niya yung kanyang mga pinapangunahan, sinusuportahan siya. Pero the moment na ikaw ay naging pasaway, ano nangyayari? They will do it with grief, and it will be to your disadvantage. Totoo! Disadvantage talaga because he cannot concentrate, he cannot receive the revelation from God. What will happen? Anong ipapangaral sa inyo? Kaya napapansin niyo ibang pastor? Pag nangangaral, iba ng pangangaral sa pulpito. Bakit? Nare-release niya yung pakiramdam. Hindi nga advantage eh. Disadvantage. Kasi pag nangangaral siya ngayon, na out of his emotion, pag lumabas yung emosyon niya, lalo ngayon itong mga lolos sa loob ng church, lalo ngayon magwawala rin. At habang ang pastor ay nangangaral gamit ang kanyang emosyon, at ang mga lolos naman na pinapangunahan ng demonyo ay lalong nagwawala, ano nangyayari sa loob ng church? Gera. At dyan, tuwan-tuwan demonyo. Ngayong gabi, lift up your hands in the name of Jesus. I arrest this devil of lawlessness in the name of Jesus. Mawasak ka, lumayas ka sa bawat iglesia. And I pray that the Lord will speak to your spirit tonight powerfully, that you will be an asset, not a liability. You are a contributor, not a spectator. You will support your pastor. You will love your pastor. You will exhort your pastor in prayer to receive the now and fresh word from God, and you will allow him to form Christ in you, because you know that God is shepherding you through him. And if you understand this, you will not look for what you can get from your pastor, but you will look for the opportunity how to help your pastor, how to love your pastor, how to uphold your pastor, how to honor your pastor. This is the right way, so that the spirit of lawlessness will have no place. Let us eliminate the place for the spirit of lawlessness, and let us put order in the church. You are the key for the order inside the church by simply supporting, praying, and exhorting, and of course, upholding your pastor. Lift up your hands in Jesus' name. I pray that you are the man, you are the woman who will going to put order in the church, who will going to uphold, support, and honor your pastor, because he is God's representative. He is God's ambassador for your life. Receive your portion tonight in the name of Jesus. And the blessed people of God declare, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Oh, glory to God. That is why lawlessness happens before. Because of people's lack of understanding about the role and authority of their pastor. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also rejected you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. Sabi ng Panginoon, wala hong question eh. Pag ang isang tao na kay Kristo, talagang mananagumpay yan, pinagpala ng Diyos. But the Lord Himself declared, my people, not the people of the world, not the people who supported the devil, but His people, His own people. These are destroyed from lack of knowledge. Alam niyo ba ibig sabihin ng lack of knowledge? Another meaning of lack of knowledge is ignorance. And in Hebrew, ignorance means darkness. Ngayon sa mga nagbabasa sa inyo ng Bible sa Book of Matthew, sabi niya, kung ang liwanag na nariyan sa iyo ay madilim, napakadilim niyan.
Kung ang katotohanan na ikaw ay nalaman mo mananampalataya ka, pero hindi ka natututo at hindi mo nalalaman itong mga pinag-usapan natin ngayon, hindi ka nagiging accurate believer sa pastor mo, hindi ka nagiging accurate believer sa Diyos, at hindi mo nilalakaran ang mga salita ng Diyos, akala mo lang Kristiyano ka. Pero ang katotohanan na hawak-hawak mo madilim at napakadilim yan. Why? Because it will lead you to destruction because of lack of knowledge, because of ignorance. Ano ang kailangan natin? Para maalis ang kaignorantihan, maalis ang kadiliman sa ating kaisipan, liwanag. At alam niya ng liwanag? Knowledge. At ang knowledge ho, sa Hebrew word, ito po ay light. Pumasok kayo sa isang silid. Madilim. You switch on the light. Paglabas ng liwanag, tanggal ang dilim. One of the definition of darkness, it is the absence of light. Kaya habang ikaw ay hindi nakikinig, padilim ng padilim ang pagkakaintindi mo. Kaya habang tumatagal ka sa pananampalataya mo, dahil sa kaignorantihan ng maraming mananampalataya, pumupurol ang kanilang pangunawa hanggang sa hindi na nila naiintindihan ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Na kahit sino pang anointed pastor ang mangaral sa kanila, wala na silang naintindihan. Dahil masyado nang madilim ang kanilang kaisipan. But tonight, if you will just open your spirit and you are man enough to accept the truth that you need the knowledge of God, the light from God, you need to understand and welcome the rebuke, the teaching, the rebuking, the correcting, and the training. You need to uproot all ignorance. You need to tear it down. You need to destroy it and overthrow it so that the Lord can begin to plant and build His Word over your life. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Paunawa ko sa inyo ito, ha? Mismo ang mga lingkod ng Diyos, mga pastor ho, hindi na nila tinatanggap ang revelation knowledge ng Panginoon. Nireject nila yung knowledge. Sana ho sa aking mga kapapastor, mga leaders, mga workers na nakikinig ngayon, do not reject this truth. Rather accept, rather welcome this because this is God's word for all of us. Sarahan natin ang pinto sa spirit of lawlessness and let us allow the spirit of order to take charge in our church. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Ang ating pong pagsunod sa Diyos ngayon at paglagay ng order sa loob ng church at pag-eliminate, pag-destroy ng spirit of lawlessness. Hindi lang tayong henerasyon ngayon na makikinabang, kundi sa susunod natin mga henerasyon. Pero pagpatuloy nating i-reject ang revelation knowledge about these truths natin pinag-uusapan, hindi lamang tayo ang marireject, pati yung mga anak natin. At yan ang pinaka-nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi kung ikaw mismo na nabubuhay ngayon ay hindi ka tapat sa Diyos at hindi mo nilalakaran ng 100% ang salita ng Diyos, wala ka sa kabanalang katuwiran, hindi ka lumalakad katulad ng Panginoong Kristo, hindi lang sarili mo pinahamak mo, maging ang mga susunod na henerasyon mo. Because inside you is a generation. There is a generation inside you na dapat mong dalhin sa paglapit at pagkilos at pagsunod sa Diyos. Kaya ngayon pa lang, possess a tender heart, a humble heart, and a teachable heart. Save your generations because you are carrying a generation inside you. Amen? Praise the Lord. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous or wonderful light. You are a chosen generation. John 15:16, you did not choose me, but I chose you to bear fruit. A chosen generation is a fruitful generation. A fruitful generation for God. A royal priesthood. Dalawa ho ang dimension at function ng church. Royal, kingly, authority. Priesthood, yung ating handling relationship with God. Nakakaunawa no tayo? A holy nation. Pag sinasabing holy nation, set apart for God's purposes. God. God's special possession. We belong to God.
Let us eliminate the spirit of lawlessness. Let us contribute and not become spectator. Let us not be liabilities, but rather be an asset. Live for a common cause. Be a mandate-driven believer. Hindi ko pinag-uusapan, wala sa aking kwenta yung ano masasabi sa akin, ano yung magagawa ko, hindi na yung pinag-usapan. Ang aking focus ngayon, ano ang may kukontribute ko para sa paglagot, pagtibay ng iglesia, para ang iglesia makarating sa kanyang destiny. Yan ang dapat focus. Pangalawa, stop. Don't just remain as a family of believers, but migrate into a training camp. Raise up warriors because the church is engaged in a spiritual warfare. Mag-engage tayo at magiging warrior tayo, magpa-train tayo, magpa-rebuke tayo, magpa-correct tayo, magpaturo tayo. Ito ang kailangan natin. Acknowledge the hierarchy. Huwag kayong mag-violate ng protocol. God, the chief shepherd, the commander-in-chief, the pastor is the general, the leaders and workers, they are officers. Hindi pwede mangungusap ang commander-in-chief diretso sa officers. General munang kakausapin niya. And then number 3, know the accurate role and authority of your pastor. Ipag-pray niyo araw-araw na makuha niya ang sariwang mensahe mula sa Diyos para ito'y makarating sa inyo. At pag na-share niyo ito sa inyo, lahat ng problema ninyo, lahat ng issues niyo, sasagutin at masasagot ng sariwang mensahe galing sa Diyos dahil ang sariwang mensahe ng Diyos ang nag-a-address sa lahat ng issue at concern ng bawat tao sa iglesia. We are a chosen generation that you may declare the praises of Him who called you out of darkness, out of ignorance, out of lack of knowledge, into His wonderful light, into His revelation knowledge. His revelation knowledge will destroy and eliminate darkness so that ikaw ay bukas ang iyong puso, isipan at espiritu sa pangungusap ng Diyos. At ayaw ng Diyos na manatili ka sa kaignorantehan. Kasi before nung wala ka pa kay Kristo, punong-puno ka ng kaignorantehan patungkol sa Diyos. Inalis ka ng Diyos doon at ikay dinala sa wonderful light, sa wonderful revelation knowledge so that you will walk in the light. At anong nangyayari ngayon? Because mga tamad, nag-aral ng salita ng Diyos, walang oras sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi umuupo sa pagtuturo ng kanilang pastor. These are people who are being victimized by the spirit of ignorance, and ignorance always leads to destruction. God called you from darkness, from ignorance, into His marvelous light. The truth that every believer should understand, if you do not acknowledge, honor, and submit to the authority God had placed over you, your pastor, you will surely miss to receive the orders, the now word, and the fresh word from God. If you do not receive the accurate orders from your commander-in-chief, God, course through your general, course through His general, the pastor, what you will do is your own thing. And what is right on your own eyes. Ang sabi ng Bible, there is a way that seems right to a man, but at the end, destruction. Anong tawag ko dyan? Sablay yun. Walang honor yon from your commander-in-chief because it's not his order. Sad truth, maraming mga tao ngayon sa loob ng church because they are not connected to their pastor, they do not receive the fresh word from God through their pastor, and they do not obey orders from their pastor. What happened? They do their own thing. At pag ikaw ay you belong to a church and you are doing your own thing, you are leading yourself to destruction. Because anything that you do, no matter how good your intentions and motives are, it is unacceptable before the King or before God. Because He only honors those who do His will and fulfill His word. And that is none other than the will and the word of God course and released through His general, to His servant. At pag yan ang sinusundan mo, tiyak, tagumpay ang naghihintay sa iyo. Ano ang ginagawa mo ngayon sa church? Yan ba ay talagang pinapagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pastor mo o gusto mo lang dahil nasisiyahan kang gawin yan? Mag-isip-isip ka, kapatid, ngayong gabi. Baka kasi lahat ng hirap at pagpapagal
ay mauwi sa wala. Katulad sa Matthew 7:21-23, nangaral sila, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, only to find out mula sa bibig mismo ng Diyos na buhay, lumayas kayo sa harapan ko, lumayo kayo, mga paggawa na masama, hindi ko kayo kilala. Ngayong gabi, I hope and I pray and I believe we have arrested the spirit of lawlessness and destroy it and take it out from the church. And we welcome the spirit of order so that the church will become powerful, strong, unshakable, and unstoppable. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral salita ng Diyos. And next, I want you to understand that the quality of our connection to the carrier of our grace or our pastor, and now word, determines the quality of our obedience and submission to the word and will of God. It secures the quality of our God's provision over our lives and His protection against the works of the enemy. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos ngayong gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon, magpatuloy po tayo sa paglilingkod, mahal ko po kayong lahat, at magmahalan po tayo sa bawat isa because we are soldiers and warriors of God. We only have one enemy, the devil, and let us end all his evil works and allow the works of God to be proclaimed and to be followed by every believer in the house of the living God. Your table will never run out of food. There will always be food at your table. The works of your hands will be blessed, and continue serving God no matter what the cost. This is my prayer in the powerful name of Jesus our Christ, Jesus Christ our Lord, and all the people of God declare, Amen and Amen. Shalom.